Linggo-linggo akong binibigyan ng kapitbahay kong tita ng sabaw ng itim na manok. Dahil sa sobrang mamantika ipinainom ko na lang sa isang pasang gala. Hindi ko inaasahan na pagkalipas ng 3 buwan, ang katawan ng pasang dating payat na payat ay nagsimulang lumaki ng husto. At unti-unti ring naging puting-puti ang balahibo nito. Nagsimula nang maging usap-usapan ito ng mga kapitbahay. Noong una hindi ko ito pinansin. Akala ko ay normal lang ang nangyayari. Ngunit sa loob lamang ng kalahating taon, kaya nang yapiin ng matabang pasang ito ang aking security door. Hanggang sa makalipas ng 1 taon, umabot na sa 150 kilo ang bigat nito. Sa huli dahil sa takot ay tumawag na ako sa pulis para humingi ng tulong. Nang makita ng animal expert ang dambuhalang hayop, agad siyang namutla. Ito ang purong puting tigre na 71 taon nang ipinapalagay na extinct. Ano ba talaga ang ginawa mo? Itong pasang gala ay natagpuan ko 1 taon na ang nakalipas. Pinangalanan ko siyang Latak, dahil ang kinakain lang niya ay ang sabaw at mga tira-tirang karne na bigay ni Tita Chin. Isang araw may kumatok sa pinto ko. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko ang kapitbahay ko sa ibaba si Tita Chin. Napakalaki ng ngiti niya habang may hawak na isang thermal container. At naamoy ko pa ang sabaw ng manok mula rito. Xiaojiang, bagong luto itong sabaw ng itim na manok, inumin mo habang mainit pa. Tinitigan ko ang thermal container. Siya na naman, Tita Chin, salamat po, huwag na po talaga, pero ipinilit niyang ibigay sa akin ang lalagyan. Anong huwag na? Mag-isa ka lang dito, hindi pwedeng puro in-order na pagkain ang kinakain mo araw-araw. Espesyal ko itong itinabi para sa'yo. Nandyan lahat ng sustansya, wala akong nagawa kundi tanggapin na lang ito. Ubusin mo ha, bukas kukunin ko ang lalagyan. Pagkasabi niyon kontento siyang tumalikod at umalis. Isinara ko ang pinto at ipinatong ang lalagyan sa mesa. Nang buksan ko ang takip, isang makapal na layer ng dilaw na mantika ang nakalutang sa ibabaw. Nang makita ko ito bumaliktad ang sikmura ko. Dala ang thermal container, pumunta ako sa balkonahe. Sa isang sulok may nakalagay na lumang mangkok. Isang maliit at payat na pasang kulay kahel ang nakabaluktot sa tabi nito. Nang marinig ang ingay itinaas nito ang ulo at tumingin sa akin. Kaya naman isinalin ko ang sabaw ng manok sa mangkok. Mabilis na napuno ang mangkok ng mga itim na piraso ng manok at manilaw-nilaw na sabaw. Tumayo ang pasang kulay kahel at maingat itong inamoy. Pagkatapos nagsimula na itong kumain ng dahan-dahan. Simula noon nagpapadala na si Tita Chin ng sabaw 3 beses sa isang linggo. Nagpatuloy ito sa loob ng 2 buwan. Noong una ilang beses akong tumanggi. Sinabi kong mahina ang sikmura ko. Hindi ako pwedeng uminom ng masyadong mamantika. Pero sabi ng mabait na si Tita Chin ang native na manok daw ang pinakamaganda para sa sikmura. Sa huli sumuko na lang ako sa pakikipagtalo. Pero kakaiba talaga ang pasang ito. 2 buwan itong kumain ng masustansyang sabaw ng manok. Pero payat na payat pa rin ito. Hindi man lang tumaba. Hindi ko inaasahan na pagkalipas ng 3 buwan nagbago ang lahat. Nagsimulang lumaki ng hindi mapigilan ang katawan nito. Hindi na ito ang maliit at payat na pasang kulay kahel. Humaba ang katawan nito. Naging matipuno at malakas ang mga binti nito. Nalagasan ang malaking bahagi ng dati nitong kulay kahel na balahibo. Ang bagong balahibo nito ay purong puti. Tanging sa likod na lang nito ang may natitirang ilang bakas ng kulay kahel. At naging maliksi ang mga kilos nito. Isang talon lang napunta na ito sa rehas ng balkonahe. Hindi na ito mukhang isang pusa, mas mukha itong isang maliit na leopardo. Kahit ang boses nito hindi na parang ngiyaw ng kuting. Mula noon sinimulan ko na itong obserbahang mabuti. Napansin kong palakas ito ng palakas kumain. Dati isang thermal container ng sabaw ay kasya na sa kanya sa buong araw. Ngayon isang kainan lang ubos na niya. Pagkatapos kumain hihiga lang ito sa balkonahe para matulog. Pagkagising maglalakad-lakad lang ito sa maliit na balkonahe. Nagsimula na ring mag-usap-usap ang mga kapitbahay. Jiang, ano ba yung inaalagaan mo sa balkonahe mo? Ang bilis lumaki. Sinabi ko na lang na pasang gala na napulot ko. Mukhang hindi ordinaryo ang lahi ng pusa mo no. Ano bang pinapakain mo dyan at ganyan lumaki, model? Napangiti na lang ako at hindi na nagsalita. Hindi ko naman pwedeng sabihin na lumaki ako sa sabaw ng itim na manok. Dumating na naman si Tita Chin ngayong araw, dala-dala ang kanyang thermal container. Jiang, buksan mo ang pinto. Kahit labag sa kalooban ko binuksan ko ang pinto. Sinubukan kong gumawa ng huling palusot. Tita Chin, may gastroenteritis po talaga ako kaya hindi ko maiinom yan. Biglang nanigas ang ngiti ni Tita Chin. Lumagpas ang tingin niya sa balikat ko, sinusubukang silipin ang loob ng bahay. Kaya nga kailangan mong magpalakas dahil masama ang tiyan mo. Pagkatapos niyang sabihin yun pilit pa rin niyang isinuksok sa akin ang lalagyan. Makinig ka, hindi ka naman ipapahamak ni Tita diba? Naamoy ko ang mas matapang na amoy sa sabaw. Bukod sa sabaw ng manok parang may iba pa itong sahog. Pagkatapos kong isara ang pinto, biglang may narinig akong malakas na kalabog mula sa balkonahe. Nang magmadali akong pumunta roon, nadiskubre kong ang Frozo na ginagawang cat scratcher ni Tangzo ay nahati sa 2 sa isang patama lang ng kanyang kuko. Nakatayo ito sa mga labi ng Frozo. Tumingon ito at tumingin sa akin. Kasabay nito naging kulay asul na yelo ang mga mata niya. Nawala na rin ang huling bakas ng kulay kahel na guhit sa likod niya. Ang haba ng katawan niya ay lumampas sa 1 metro. Puno ng matitigas na kalamnan. Siguradong hindi ito isang pusa. Halos mabitawan ko ang thermal container na hawak ko. Anong klaseng nilalang ang inaalagaan ko? Pero makalipas ang 6 na buwan, ang mga pangyayari ay umabot na sa puntong hindi na makontrol. Kapag nakahiga ito sa sala, kailangan kong tumagilid para makalusot sa pagitan niya. At ng sofa, ginawa na niyang bagong pugad ang sala ko. Yung pinakamatibay na leather sofa na binili ko.
ay puno na ng malalalim na kalmo. Ang pinaka-nakakatakot ay ang nangyari sa security door. Isang umaga lumabas ako para magtapon ng basura. Nakala nitong ikukulong ko siya sa loob ng bahay. Kaya balisa itong sumunod sa akin. Sa sandaling isinara ko ang pinto. Ibinangga nito ang kanyang katawan sa pinto. Ang makapal na security door ay may umbok palabas. Nagsimula akong matakot na baka saktan niya ako. Mabuti na lang at maamo pa rin siya sa akin. Ikinukuskus niya ang malaki niyang ulo sa binti ko. May lumalabas na parang ugong ng traktora mula sa lalamunan niya. Pagkatapos noon nagsimulang magreklamo ang kapitbahay ko sa baba. Sabi nila may kakaibang halimaw na umuungal sa bahay ko tuwing hating gabi. Laging may tunog daw ng mabigat na bagay na naglalakad sa kisame nila. 3 beses na akong tinawagan ng management, kaya paulit-ulit lang akong humihingi ng paumanhin. Ang mas nakakatakot pa, patuloy pa rin sa pagpapadala ng sabaw si Chinyi. Ngayon yung pinakamalaking thermal container na ang dala niya. Xiaojiang, parang mapatlakan itong mga araw ah. Dinagdagan niya ni tita ng espesyal na sangkap para sa'yo. Habang inaamoy ko ang malansang sabaw, nanginginig ang mga kamay ko. Hindi ko na siya magawang pakainin ulit. Pero kapag hindi siya pinakain nagiging irritable siya. Iniuuntog niya ang ulo niya sa pader. At winawasak pa ang sofa gamit ang kanyang mga kuko. Kaya wala akong choice kundi piliting ibigay ang mga. Ibuhos sa kanya ang malansang sabaw na yon. At sarap na sarap pa siya sa pagkain. Isang araw pag-uwi ko galing sa trabaho. Lumapit siya sa akin at huminto. Pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang bibig. Nakita ko ang 2 hilera ng ngipin na parang mga patalim. Humikab lang pala siya. Isang bugso ng mainit na hangin ang tumama sa mukha ko. Nanlamig ang dugo sa buong katawan ko. Hindi na pwedeng magpatuloy ito. Hindi na siya kasya sa bahay na ito. Kaya dahan-dahan kong kinuha ang cellphone ko mula sa bulsa. Kailangan ko nang tumawag sa pulis. Nanginginig ang mga daliri ko habang ina-unlock ang screen. Agad namang may sumagot sa tawag. Hello, gusto kong mag-report. Isang kalmadong boses ng babae ang nasa kabilang linya. Sir, pakisabi po ang inyong lokasyon at kung ano ang nangyayari. Hello, gusto kong mag-report. Nasa Binjang Garden Subdivision ako, building 12 room 201. Sige po, maaari po bang malaman kung ano ang nangyari? Nakatingin ako sa puting dambuhalang hayop na nasa harapan ko. Narinig niya akong magsalita, itinagilid nito ang dambuhalang ulo. Ang mga matang kulay yelo-asul ay puno ng pagtataka. Paano ko ba ito sasabihin? Sasabihin ko bang may pusa sa bahay na tumitimbang ng 300 libra? O sasabihin ko bang pinalaki ko ang isang pasang gala at naging isa itong mabangis na halimaw? Pero huminga pa rin ako ng malalim. May nakapasok na malaking hayop sa bahay ko. Napakalaki nito. Mukha itong napaka-agresibo. Natahimik ang kabilang linya ng 2 segundo. Sir, tiyakin niyo po ang inyong kaligtasan. Humanap kayo ng ligtas na silid at magtago roon. Agad kaming magpapadala ng pulis. Ang 10 minuto ay parang isang siglo sa haba. Sa wakas ay may narinig na katok sa pinto. Pagbantay itong nakatingin sa direksyon ng pangunahing pinto. Kasabay ng pagungol nito ng malalim. Huwag kang maingay. Tiningnan ako nito. At talagang tumahimik nga ito. Naglakad ako papunta sa pinto. Sumilip ako sa labas gamit ang peephole. 2 batang pulis ang nasa labas ng pinto. Nang buksan ko ang pinto, sabi ng isang pulis, nasaan ang sinasabi mong malaking hayop? Pagkasabi niya nyon, tumagpas na ang tingin niya sa akin. At sinuri ang kabuuan ng sala. At biglang nanigas ang kanyang ekspresyon. Ang 2 pulis na sanay na sa maraming bagay, ay iisa lang ang naging ekspresyon sa kanilang mga mukha. Itinaas ng nangungunang pulis ang kanyang walkie-talkie. Command Center. Ang Binjang Garden ay humihingi ng tulong. May natagpo ang hinihinalang malaking mabangis na pusa sa lugar. Kritikal ang sitwasyon. Makipag-ugnayan agad sa mga eksperto mula sa zoo at sa Forestry Department. Pinapanood ko sila para silang humaharap sa isang malaking panganib. Bigla kong napagtanto na nakagawa ako ng malaking gulo. Wala pang kalahating oras. Ang tapat ng bahay ko ay naging isang emergency operations center. Mahigit 10 pulis na armadong-armado ang nasa tapat ng pinto ko. Bumuo sila ng isang semi-circular na depensa. Siksikan ang mga tao sa pasilyo. Pati na rin ang mga kapitbahay na dumating matapos mabalitaan. Lahat sila ay pinigilan ng police line sa malayo. Naguunat ng leeg at kanya-kanyang bulungan. Tanging si Chinyi lang ang wala sa kanila. Tinawag ako ng 2 pulis sa may likuan ng hagdan. Isang mas matandang pulis ang kumukuha ng aking salaysay. Sinasabi mo bang itong mabangis na hayop ay ang pasang kalye na pinulot mo ilang taon na ang nakalipas? At pinainom mo pa ng sabaw ng itim na manok? Kakaiba ang kanyang ekspresyon. Para siyang nakikinig sa isang kwentong barbero. Kaya naman inulit ko ang sinabi ko. Ang sabaw ng itim na manok na bigay ng kapitbahay sa ibaba. Masyadong mamantika sa panlasa ko kaya sa kanya ko nalang pinainom. Sakto namang, may ilang mga taong nakasuot ng puting coat, na may bitbit na mga case ang lumapit. Ang nangunguna ay isang matandang lalaki na maputi na ang buhok. Siya ang eksperto mula sa zoo. Itinuro ng kapitan ang pinto ng bahay ko at sinabi, Professor Leo, dito po iyon. Tumango si Professor Leo, at lumapit sa pinto. Hindi siya nagmadaling pumasok. Sa halip ay sumilip muna siya sa siwang ng pinto. Ang higanteng hayop sa sala ay tila nag-ambala ng ingay sa labas. Pabalik-balik ito sa paglalakad hindi mapakali. Kaya naman lalo itong naging nakakatakot tingnan. Isang sulyap pa lang ni Professor Leo, ay nanigas na siya sa kanyang kinatatayuan. Pero nanginginig pa rin ang kanyang mga labi. Tranquilizer gun, gamitin ang pinakamataas na dosage. At sabihan ng lahat, huwag na huwag ninyo itong gagalitin. Ang ilang mga batang researcher sa likuran niya, ay nakita ang sitwasyon sa loob. Nagtanong ang isa sa kanila, ito ba ay isang white variant ng Siberian Tiger?
Sobrang laki ng katawan nito. Nang marinig ito, umiling si Professor Leo. Hindi, ang hugis ng bungo nito. At itong puro puti at walang bahid na balahibo. Hindi ito anumang kilalang puting mabangis na hayop. Lumingon siya, at matalim na tumingin sa akin. Sabihin mo sa akin ang totoo. Gaano mo na ba katagal itong inaalagaan? At ano ang mga ipinapakain mo rito? Inulit ko ang sinabi ko kanina. Pagkatapos makinig ipinikit ni Professor Leo ang kanyang mga mata. Sinabi niya sa tono na parang nananaginip. Hindi ito pusa, ni hindi ito isang ordinaryong tigre. Ito ay isang purong South China White Tiger. Ayon sa huling tala sa mga dokumento, nawala na ito sa kalikasan sa loob ng 71 taon. Nang masabi ito, natahimik ang buong pasilyo. Lahat ay natigilan sa impormasyong ito at hindi makapagsalita. Isang extinct na species. Paano ito lumaki ng ganito? Pinagmasdan ko ang dambuhalang hayop sa loob ng kwarto na may bigat na 300 libra. Naging blanko ang isip ko. Hindi pala pusa ang inaalagaan ko, kundi isang first-class protected animal. Isang himala na idineklara ng extinct. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang cellphone ko. Nanginginig kong kinuha ito. Lumitaw sa screen ang pangalang Chinyi. Napunta sa akin ang tingin ng lahat. Sinabihan ako ng tingin ni Professor Leo na sagutin ito. Kaya pinindot ko ang speaker button. Agad kong narinig ang pamilyar na boses ni Chinyi. Xiao Jiang, nasa bahay ka ba? Nagluto si tita ng sabaw ng pawikan para sa'yo ngayon. Di ba sabi mo masama ang pakiramdam mo nitong mga nakaraang araw? Ito ang pinakamabisa para riyan. Dadalhin ko na riyan sa'yo. Nang marinig ko ang sabaw ng pawikan, biglang bumigat ang dibdib ko. Kung ang sabaw ng manok ay nakapagpalaki ng isang puting tigre na may bigat na 300 libra. Anong klaseng halimaw naman kaya ang palalakihin ng sabaw ng pawikan na yan? Kaya naman galit kong sinabi, yung sabaw na pinapadala mo, hindi ko kailanman ininom. Pinakain ko lahat sa isang pasang kalye na napulot ko. Natahimik ang kabilang linya. Ang kunwaring kabaitan niya ay biglang naglaho. Anong ibig mong sabihin? Yung pusa nandito ngayon sa sala ko. Napakalaki na niya ngayon. Sobrang laki na nasira na niya ang security door ko. Tita Chin, pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ba talaga ang inilalagay mo sa sabaw? Lumipas ang higit 10 segundo sa kabilang linya. Sumagot si Tita Chin na may halong pag-aalala at inis. Jiang Yu, huwag kang ang magsalita ng kung ano-ano. Mabuti na nga lang ang intensyon ko na padalhan ka ng sabaw. Kung ayaw mong inumin edi huwag. Pinakain mo pa sa mga maruruming bagay na yan. Ano naman ang ilalagay ko riyan? Mga ordinaryong pampalakas lang yun. Ngumisi ako ng mapanukso. Ordinaryong pampalakas na kayang magpalaki sa isang pusa hanggang 300 libra sa loob lang ng isang taon. Nandito mismo sa bahay ko ngayon ang mga animal protection expert. Sabi nila hindi raw ito pusa. Isa raw itong purong puting tigre na 71 taon nang hindi nakikita. Ang mga tanong ko ay parang isang malakas na dagok na tumama sa kanya ng buong lakas. Bigla na lang niyang ibinaba ang tawag sa kabilang linya. Sa sandaling iyon mabilis na lumapit sa akin si Professor Leo. Saan nakatira ang taong nagpadala ng sabaw? Agad na naintindihan ng kapitan ang sitwasyon. Atensyon sa lahat ng unit. Nandito lang sa subdivision ang suspect. Isara agad ang lahat ng labasan. Ang target ay isang babaeng nasa katanghaliang gulang. Simulan agad ang paghahanap, habang pinapanood ko silang kumilos agad. Alam kong nagbago na ang sitwasyon. At si Chinyi ang sentro ng kasong ito. Nakatitig pa rin sa akin si Professor Leo. Saang palapag siya nakatira? Sumagot ako na nasa unang palapag. Pagkatapos noon isang malaking grupo ng mga tao ang nagmamadaling bumaba. Pero pagdating namin sa unang palapag, nakita naming mahigpit na nakasara ang pinto. Lumapit ang lalaking nakasombrero at kumatok ng malakas. Pero walang sumasagot. Agad namang lumapit ang isang miyembro ng team. Naglabas ng iba't ibang kagamitan mula sa kanyang bag. At sinimulang buksan ang lock. Pagkalipas ng ilang minuto, kasabay ng isang mahinang click, nabuksan na ang pinto. Nang sumugod papasok ang lahat. Hindi inaasahang walang katao-tao sa sala. Napakalinis ng bahay at walang alikabok. Maayos na nakahanay ang mga kasangkapan. Pero may naamoy akong kakaibang amoy. Hindi ito ang malinamnam na amoy ng sabaw ng manok, kundi isang pinaghalong amoy ng mga halamang gamot. Kumunat ang noo ng kapitan. Nakatakas siya. Hindi sila pinansin ni Professor Leo. Dumiretso sa kusina. Sa ibabaw ng kalan may nakitang malalaki at maliliit na 7 hanggang 8 palayok. Lumapit si Professor Leo sa isang malaking kaldero. Yumuko at inamoy ito. Saka siya tumingala at sinabing, "Nandito ang pinagmumulan. Kapitan, iminumungkahi kong suriin ninyo agad ang lugar na ito." Ang babaeng ito ay tiyak na hindi isang ordinaryong matulunging kapitbahay. Mas malala ang problema niya kaysa sa inaakala natin. Nooy may isang batang miyembro ng team na tumakbo papalapit. Hawak niya ang isang picture frame. Nang kunin ng kapitan ang picture frame na iyon, isa itong luma at itim at puting litrato. Sa litrato may isang matandang lalaki na nakasuot ng mahabang roba at jacket, na nakaupo sa isang engranding silya. At sa paanan ng matanda, kapansin-pansing nakadapa ang isang mabangis na tigre. Napakalaki rin ng tigre, pero maamo itong nakadapa sa paanan ng matanda. Sa kanang ibabang bahagi ng litrato may isang linya ng sulat na parang ginamitan ng brush. Ang forehand studio ng pamilyang Chin. Taglamig ng taon ng Gengzi. Agad inagaw ni Professor Leo ang litrato. Dapat noon ko pa to naisip. May mga iilang tala sa mga sinaunang kasulatan. Sa pagtatapos ng dinastiyang Qing at simula ng Republika, may isang misteryosong pamilya sa lugar ng Nanyo na may apelyidong Qin. Kaya nilang mag-alaga ng mababangis na hayop, at palakihin ang mga ito ng higit sa karaniwan. At bukod pa riyan nagiging maamo ang mga ito. Tinatawag nila itong paraan ng pag-aalaga ng mga Qin. Akala ko ay isa lang iyong alamat.
Hindi ko akalain na totoo pala. Naging napakaseryoso rin ang itsura ng kapitan. Isang pamilya na kayang mag-alaga ng tigre na para bang aso lang nila. Ang mga bagay na sangkot sa likod nito ay hindi nasaklaw ng isang ordinaryong insidente. Baliktarin ninyo ang buong kwartong ito. Huwag palampasin ang kahit na anong kaliit-liitang bakas. Dumagsa sa loob ang mas marami pang mga profesional na tauhan. May dala silang iba't ibang mga kagamitang may mataas na teknolohiya. At sinimulan nilang siyasatin ang bawat sulok ng kwarto. Lahat ng mga palatandaan ay tumuturo sa study room. Naglanta dito ng isang napakadilim na pasukan. Agad na may amoy na bumulwak mula sa pasukan. Đêm đã về khuya, đêm đã về khuya, đêm đã về khuya, đêm đã về khuya, nhưng đúng lúc này, đêm đã về khuya, nhưng đúng lúc này, một bóng người vừa rời đi lại quay trở lại, không ngờ lại là Ngụy Vương Lý Thái, dán mắt nhìn vào câu đố ô chữ mà anh để lại. Dán mắt nhìn vào câu đố ô chữ mà anh để lại. Rồi ghép chúng lại, hắn trợn tròn cả mắt, không ngờ lại thật sự dư ra một miếng, không ngờ lại thật sự dư ra một miếng. Lý Thái bừng tỉnh ngộ, thì ra là trò che mắt, thì ra là trò che mắt. Nhưng khi hắn nhìn lại bình rượu và quả trứng kia, nhưng khi hắn nhìn lại bình rượu và quả trứng kia, lại rơi vào bế tắc. Nhưng khi hắn nhìn lại bình rượu và quả trứng kia, lại rơi vào bế tắc, lại rơi vào bế tắc. Cái thứ quái này, lại rơi vào bế tắc, lại rơi vào bế tắc. Cái thứ quái này, bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau hắn, bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau hắn. Ngụy Vương điện hạ. Lý Thái quay đầu nhìn lại, hắn chẳng có chút thiện cảm nào với người này. Thì ra là cận thần bên cạnh thái tử Lý Bách Dược. Thì ra là cận thần bên cạnh thái tử Lý Bách Dược. Người giải được câu đố này, người giải được câu đố này, hẳn là một kỳ tài, hẳn là một kỳ tài, hẳn là một kỳ tài. Ta đã gặp cậu ấy rồi, 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 ta đã gặp cậu ấy rồi. Người này giống như ta, người này giống như ta, đều có một tấm lòng lo cho nước cho dân, đều có một tấm lòng lo cho nước cho dân. Lý Thái nghe vậy chỉ biết lắc đầu, rồi quay người bỏ đi, chẳng buồn để tâm. Lý Thái ngồi trong xe ngựa, Lý Thái ngồi trong xe ngựa, Lý Thái ngồi trong xe ngựa, chỉ cảm thấy phiền nhiễu vô cùng. Anh đã đưa Lý Nguyệt về đến nhà, 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 anh đã đưa Lý Nguyệt về đến nhà. Bà hàng xóm họ Vương cười trêu, bà hàng xóm họ Vương cười trêu, bà hàng xóm họ Vương cười trêu, bà hàng xóm họ Vương cười trêu. Hai đứa đi xem hội đèn hoa đăng về rồi đấy à? Hai đứa đi xem hội đèn hoa đăng về rồi đấy à? Hai đứa đi xem hội đèn hoa đăng về rồi đấy à? Lý Nguyệt ngọt ngào dạ một tiếng, anh nhìn theo bóng lưng của cô ấy, anh nhìn theo bóng lưng của cô ấy, anh nhìn theo bóng lưng của cô ấy. Lúc này, trong phòng của Lý Nguyệt, lúc này, trong phòng của Lý Nguyệt, lúc này, trong phòng của Lý Nguyệt, lúc này, trong phòng của Lý Nguyệt. Không ngờ cô ấy lại định khắc chữ lên miếng ngọc bội. Nhưng đúng lúc này, giọng nói của anh đột nhiên vang lên từ ngoài cửa. Giọng nói của anh đột nhiên vang lên từ ngoài cửa. Tối ăn khuya chút nhé, tối ăn khuya chút nhé, tối ăn khuya chút nhé, tối ăn khuya chút nhé. Lý Nguyệt giật nảy mình, Lý Nguyệt giật nảy mình, Lý Nguyệt giật nảy mình, vội vàng giấu chặt miếng ngọc bội sau lưng. Được ạ, được ạ. Hồ Nghi nhìn cô, Hồ Nghi nhìn cô, em muốn ăn gì? Em muốn ăn gì? Muốn ăn mì ạ, muốn ăn mì ạ. Dù cảm thấy cô có gì đó không ổn, dù cảm thấy cô có gì đó không ổn, nhưng anh vẫn gật đầu, 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 nhưng anh vẫn gật đầu. Biết rồi, biết rồi. Dựa vào ánh trăng để tiếp tục khắc, dựa vào ánh trăng để tiếp tục khắc, dựa vào ánh trăng để tiếp tục khắc. Chỉ thấy trên một miếng ngọc bội là một chữ nguyệt nhỏ nhắn, là một chữ nguyệt nhỏ nhắn, còn trên miếng còn lại, Lâm Nhiên à, là một chữ dương. Sau khi khắc xong, gương mặt Lý Nguyệt tràn ngập hạnh phúc, gương mặt Lý Nguyệt tràn ngập hạnh phúc. Nhưng ngay giây tiếp theo, nhưng ngay giây tiếp theo, nhưng ngay giây tiếp theo, cô lại đột nhiên hụt hẫng, cô lại đột nhiên hụt hẫng, cô lại đột nhiên hụt hẫng. Ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm, ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm, nhớ lại cảnh tượng lúc nhỏ, một đám ngự y vây quanh mình. Từng câu than thở rằng công chúa không sống qua tuổi trưởng thành. Lúc nhỏ cô không hiểu, nhưng đúng lúc này, nhưng đúng lúc này, nhưng đúng lúc này, nhưng đúng lúc này, ăn được rồi đây, ăn được rồi đây, ăn được rồi đây. Lý Nguyệt vội giấu miếng ngọc bội rồi bước ra khỏi phòng. Lý Nguyệt vội giấu miếng ngọc bội rồi bước ra khỏi phòng. Nếu em không sống được bao lâu nữa thì phải làm sao?